Pasunukan mong kerubin, dinggin mo ang aming hiling na kami iyong tubusin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, pag-ibig ng Diyos Ama, ang pag-ipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, isinugo mo ang iyong bugtong na anak sa daigdig na ito upang mula sa kinasadlakang pagtalikod sa iyo ay mahango ang tao. Ipagkaloob mo sa mga nananabik sa iyong maasahang paglingap ang pagkakamit ng iyong ibinigay na paglaya at pagliligtas pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mapo ng lahat at pakinggan natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos na banal ng Israel, mga taga-Jerusalem, hindi na kayo tatangis ng matagal. Kayo'y diringgin niya sa inyong pagdaing. Kung ipahintulot man ng Panginoon na kayo'y magkasakit o madanas ng hirap, siya na ang inyong guro, ay hindi magtatago sa inyo. Maririnig ninyo ang kanyang tinig, at siya ay laging kaalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. Bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang kayo'y mag-ani ng masagan. Ang inyong mga kawan ay makasusumpong ng malawak na pastulan. Ang mga pang-aararo ninyong mga baka at asno ay mananagana sa pinakamainam na pagkain ng hayop. Mula sa mataas ninyong mga bundok at burol, dadaloy ang mga batis pagdating ng panahon ng kakikilabot na pagpupuksa at pagkawasak ng mga muog. Magliliwanag ang buwan na animoy araw at ang araw na may magliliwanag ng 7 ibayo. Parang liwanag ng 7 araw na pinagsama-sama. Ito'y mayayari sa araw na talian at pagalingin ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Asa ang sa Panginoong tuwina. Purihin ang Panginoon o kay buti ng umaawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya ay tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa kanyang mga lingkod na natapon at nalupi. Tugon, mapalad ang umaasa sa Panginoong tuwina. Yaong mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat, agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala. Isa-isang tinatawag, yaong nga lang itinakdak. Tugon, mapalad ang sa Panginoon tuwina. Panginoon ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusupat. Yaong pakumbabay siya niyang itataas
Ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak. Tugon, mapalad ang umaasa sa Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Panginoong aming hukom, Haring naguutos ngayon, kaligtasay iyong ihatol. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila'y pinagbilinan ni Jesus. Hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay din naman kayo ng walang bayad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapo muna po. Isang magandang tanghali sa inyong lahat. At tayo po'y napapasalamat sa biyaya na atin pong patuloy na natatanggap mula sa atin pong pagdidibosyon mula sa Poong Jesus Nazareno. 5 taon na po ang inyong samahan, tama ba? Bilang mga deboto ng Poong Jesus Nazareno. At sana po sa narinig nating ipinahayag na ebanghelyo sa atin pong pagdidibosyon ay hindi lang tayo pwedeng sa pangalan lang, no? Hindi lang tayo pwedeng tawaging deboto na walang kalakip o wala tayong ginagawang misyon. Ang pagdidibosyon ay may kaakibat na responsibilidad at misyon na kailangan natin makilala una, no? Unang-una, makilala at tanggapin natin si Kristo. At kapag nakilala na natin, meron na tayong pangahawakan na maibabahagi natin sa ibang tao. Diba? Dito sa inyong komunidad, dito sa inyong compound, no? Ilan pa ba dito ang hindi pa nakakakilala kay Kristo? Yan ang misyon ninyo. No? Pag magpoposisyon kayo, inilalapit natin yung Nazareno sa tao at nawa, no, ang Nazareno naman ang mga tao ay mapalapit sa Nazareno dahil sa inyo pong pagdidibosyon. Tandaan niyo po, hindi lang tayo lumalapit sa Nazareno, naglalagay ng imahin para swertehin. Kasi hindi tayo nabubuhay sa swerte-swerte. Dahil hindi naman anting-anting ang Nazareno. Kundi sa pagdidibosyon natin, mas nai-inspire tayo na magtrabaho, na mas maging masipag, na para talagang pumapasok at dumarating ang grasya. Hindi naman po yan basta mahuhulog na lang dyan. No? Hindi ganon ang Nazareno. Tutulungan ka niyan, sasamahan niya tayo sa ating pagtatrabaho, sa ating pagsisikap. Kaya sana po, no, habang tumatagal, ay mas lalo pa nating pakinggan ang pagpapakilala sa atin ng Poong Jesus Nazareno. Amen? Amen. Magsitayo po ang lahat. Inaanyayahan tayo ng ating Ama na maging mga tagapaglingkod para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo para sa higit na pag-unawa sa kabuluhan ng ating misyon at kinakailangang katatagan upang matupad ito. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
simbahang naglalakbay, naway higit na humihikayat sa tao para sa ganap na pagbabago sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagpapatotoo kay Kristo sa kanilang mga gawa at salita. Manalangin tayo. Panginoon, hingin mo ang aming panalangin. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga naway maging mabisang tagapaghatid ng ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, hingin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang naway maipamana sa kanilang mga anak ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kabanalan ng kanilang pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, hingin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga matatanda, may mga kapansanan, mga nalulumbay, at mga sawi, naway makadama ng pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, hingin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, hingin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, gabayan mo ang aming hindi matatag na paghakbang habang tinatahak namin ang iyong daan. Tulungan mo kami sa aming pagpupunyagi. Patatagin mo ang aming loob kapag kami ay nag-aalinlangan. Aliwin mo kami kapag kami ay nasasaktan. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Mapuno po muna. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaparihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo ang Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kalwalatian mo, o sana sa kaitaasan. Pinapala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay namatay. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Onchoco na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan na sanlibutan, pagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo,